Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Seminarian Raymar Angelo Domingo mula sa Diocese ng Lawag. Ako po ay nag-aaral sa Mary Cause of Our Joy College Seminary bilang 4th year college na po o nasa Discipleship 4. Paano ba yung buhay ko bilang isang seminarista? Yung buhay ko bilang isang seminarista ay masasabi kong masaya sapagkat nung bago pa ako pumasok ng seminaryo, andun na talaga yung gusto kong makapagsilbi sa simbahan. Parang yung nakikita ko yung isang pari sa parokya, parang gusto kong maging isang pari rin. Kaya naglakas loob akong pumasok sa seminaryo. At nung nakapasok ako sa seminaryo, doon ko nakita kung paano o gaano kasaya ang buhay ng isang seminarista. Paano ko nga ba masasabi ang buhay ng isang seminarista? Sabi nga nila, siguro naririnig na natin na may schedule na sinusunod ang buhay ng isang seminarista. Tama po iyon. Ngunit sa schedule na aming sinusunod, doon ko po nakikita ang importansya ng bawat gawain ng isang seminarista. Nagsisimula ang buhay namin sa misa. Kami nagmimisa sa umaga. Kami po ay humaharap sa Panginoon. Kami nagpapasalamat sa Kanya sapagkat binigyan na naman kami ng bagong buhay. Pangalawa, kami po ay nag-aaral sa loob ng seminaryo. Ano po yung course ng isang seminarista pag nasa seminaryo? Meron po kaming kinukuhang kursong AB Philosophy. Yun yung isang kailangan namin kunin bago makapag-theology. Masaya ang buhay ng isang mag-aaral na seminarista sapagkat hindi lamang yung binibigyan ka ng modules, binibigyan ka ng mga gawain, kundi yung bonding between professor. Yung nakakapag-share kayo kung paano nag-struggle ang buhay mo sa seminaryo. Maraming mga bagay pa kaming ginagawa. Naglilinis rin kami sa loob ng seminaryo. Kami rin po ay naglalaro ng mga basketball, volleyball at iba pa. Ngunit sa bawat kasiyahan, hindi naman po mawawala yung lungkot, yung pagsubok sa loob ng seminaryo. Personally, ako po ay nakaka-experience sa maraming bagay, gaya naman lamang po ng financial problem. Hindi po madali ang buhay ng isang seminarista, lalo na po pag wala kang pagkukunan ng pambayad sa mga kailangang bayarin sa seminaryo. Kaya yun po ang isang problema. Minsan nga po, ginusto ko nang lumabas sa seminaryo sapagkat wala nga po akong pambayad. Ngunit ako po yung nagdasal sa Panginoon at sinabi ko po sa Kanyang, tulungan niya ako. At doon ko nakita kung gaano ako kamahal ng Diyos sapagkat siya ay naghati ng mga taong tutulong. Isa na po doon ang angkop. Yung angkop po ang isang tumutulong sa akin sa mga finansyal na pangangailangan ko. At alam ko rin pong hindi lang sa finansyal na pangangailangan, kundi sa spiritual rin po. Alam ko pong sila ay nagdarasal para sa aming mga scholars nila. At ang isa pa pong bagay na pasubok, nagbigay ng pagsubok sa akin ay ang pagkamatay ng tatay ko recently. I was inside the seminary when my father died. No? Namatay yung tatay ko, nasa loob ako ng seminaryo at nalulungkot ako. Ngunit sa lahat ng bagay, sa lahat ng ating gawain, pag sinundan natin ang Panginoon, alam niya at alam natin, dapat natin alamin na andun ang paghihirap. The suffering will always be there. And we need to embrace it. At sa ating mga kapatid na nais ding pumasok sa seminaryo, na nais ring maging isang seminarista o maging pari, o kahit yung mga gustong mapalapit sa Diyos, yung mga may gustong maging matibay pang relasyon sa Diyos, tayo'y magdasal lamang. Tayo'y alalahanin natin na ang Diyos ay nandoon, nandito, at tayo'y ginagabayan sa ating pangangailangan, sa ating mga suliranin sa ating buhay.